Kabanata 2381. Makalipas ang isang oras, ipinadala lahat si Bamboo Paul at ang iba pa sa himpilan ng pulisya. Kasabay nito, inihayag ng opisyal ang bahagi ng katotohanan sa publiko. Ang pagkamatay ni Jax ay isang mahusay na na-target at pinagplanuhang krimen. Sa sandaling ipahayag ang insidente, nagdulot ito ng malawakang talakayan. Sa kanila, ang Dragonhead at Lord Vadestas ang pinaka-problema. Galit na tiningnan ni Dragonhead ang balita sa TV. Sinabi niya na ginamit niya ang pinakamadaling paraan upang talunin si Thomas noon, ngunit madaling nalampasan ito ni Thomas. Ang walang isip na Bamboo Paul. Paano muling bubuhayin ang mga patay? Bakit hindi niya naisip gamit ang utak niya? Isang simpleng disguise ang nanlinlang sa Bamboo Paul at nasira ang buong plano. Galit na galit si Dragonhead na hindi man lang siya makakain. Ngunit parang nasanay na si Lord Vadestas. Sabi niya habang umiinom, "I told you. How could Thomas be subdued by such a simple method? But don't worry, I have already asked Peter Stefano to deal with Thomas." Peter Stefano, ang bakod sitter ng Business Alliance. Nagtataka na tanong ng Dragonhead, bakit mo hinayaang makitungo ang ganoong tao kay Thomas? Nagbibiro ka ba? Oo, joke lang. Pinunasan ni Lord Vadestas ang kanyang bibig. I'll let him to make trouble and fall out with Thomas to destroy Business Alliance. Kapag nasira ang Business Alliance, lahat ng business partners ni Thomas ay magdadalawang isip. Maaaring hindi nito agad masisira si Thomas, ngunit maaari itong pagtripan. Iyon lang ang magagawa ni Lord Vadestas ngayon. Hindi man lang niya binalak na patayin si Thomas at sapat na iyon para matrip siya. Ito ay dahil sa maraming beses siyang natalo ni Thomas at gusto niyang ilabas ang kanyang galit hanggat maaari. Gayunpaman, may ibang pinaplano ang Dragonhead. Hindi siya ang uri ng tao na madaling umamin ng pagkatalo. Desidido siyang talunin si Thomas. Ngunit anong paraan ang dapat niyang gamitin? Sa Food and Medicine Hall, magkasamang nakaupo sina Thomas, Pisces, at Aquarius. Nag-thumbs up si Pisces at sinabing, "Ang galing mo talaga, Commander. Napakaganda ng galaw na ito na kahit ako ay nalinlang." Siya nga pala, Aquarius, ang galing mo sa pagpapalit ng mukha. May hahalin tulad ito sa Ninetales. Itinaway ni Aquarius ang kanyang kamay. Malayo pa ito sa kakayahan ng Ninetales na baguhin ang mukha, ngunit okay lang na harapin ang ganoong sitwasyon. Nag-toast silang tatlo at masayang uminom. Sa oras na ito, sinira ng isang tawag sa telepono ang kalmado at kaaya-ayang kapaligiran. Tinagot ni Thomas ang tawag. Nung una, may ngiti sa mukha niya. Gayunpaman, ang ngiti ay dahan-dahang hamupot at mukhang malungkot siya. Matapos ibaba ni Thomas ang telepono, nagtanong si Pisces nang may pagtataka, ano ang nangyari? Napailing si Thomas na may mapait na ngiti at walang magawang sinabi, ito na naman ang mga bastos mula sa Business Alliance. Para silang langaw. Hindi sila delikado, pero lumilipad lang sila sa paligid mo, nakakainis. Suhestyon ni Aquarius, mukhang na-provoke sila ni Lord Vadestas at Dragonhead, kaya nahihirapan tayo. Commander, kahit hindi delikado ang mga langaw na katulad nila, nakakainis talaga na lumilipad sila. Bakit hindi sinasamantala natin ang pagkakataong ito para patayin ang lahat ng nakakainis na langaw na ito? Ito talaga ang gusto ko. Sabi ni Thomas. Mag-isip tayo ng ideya para patayin si Peter at ang iba pa. Pagkatapos, nagsimulang mag-usap silang tatlo kung paano haharapin si Peter. In just 20 minutes, nakagawa na sila ng plano. Kabanata 2382. Hindi nila kinailangang gumamit ng anumang partikular na hindi maginhawang mga hakbang upang harapin ang mga langaw na ito. Isang bagay lang ang kailangan nilang gawin maging walang awa. Pagkatapos ng kanilang pagkain, dinala ni Thomas ang Pisces at Aquarius sa Business Alliance upang makilala si Peter at ang iba pa. Nakaupo silang lahat sa meeting room, kasama ang 10 miyembro ng alyansa. Ang 10 kilalang miyembro ng Business Alliance ay karaniwang isang grupo ng mga naninirahan sa bakod. Kapag si Thomas ang namumuno, lahat sila ay nasa kanyang panig, ngunit mula nang naroroon ang Dragonhead, lahat sila sa halip ay nasa kanyang panig. Wala silang personal na prinsipyo. Ang tanging alituntunin nila ay ang sundin ang mas makapangyarihan. Sa mismong sandaling iyon, pinangunahan ni Peter ang grupo at gusto niyang pilitin si Thomas na bumaba sa pwesto. Mr. Mayo,
mangyaring ihinto kaagad ang proyekto ng Disneyland. Ito ay isang bagay na mahigpit na tinututulan ng buong business alliance. Sabi ni Peter. Tutol. Anong karapatan nila para tutulan ito? Ganap na itinakda ni Thomas ang proyektong ito sa kanyang sarili at wala itong kaugnayan sa business alliance. Nagkaroon din siya ng suporta ng mga awtoridad at ng pangkalahatang publiko. Sino sa tingin ng mga miyembro ng business alliance sila? May karapatan pa ba silang punahin siya noong una? Alam din ni Thomas na si Peter ay narito upang magdulot ng kaguluhan at ang pakikipag-usap sa kanya ay hindi gagana. Kaya, sabi niya, ano ang gagawin mo kung pipilitin kong ituloy ang proyekto? Natuwa si Peter. I'm sorry, but if you, the president, insist to harm the alliance, we'll just. Palitan ako, malamig na sabi ni Thomas. Ako ang presidente at hindi pa natatapos ang termino ko sa panunungkulan. Anong karapatan mong palitan ako? Hindi ka namin papalitan, ni wala kaming mga kwalifikasyon o autoridad na gawin iyon, sabi ni Peter na ikinakaway ang kanyang kamay. Gayunpaman, maaari nating palitan ang ating sarili. Kung pipilitin mong ipagpatuloy ang iyong proyekto, aalis tayong lahat sa Business Alliance. Ang 10 miyembrong naruroon ay pawang mga kilalang negosyante sa Celandine City. Bawat isa sa kanila ay makapangyarihan at mayaman. Kung sabay silang umalis, ang Business Alliance ay iiral lamang sa pangalan. Sa panahong iyon, magiging pinuno na si Thomas nang walang sumusunod at hinding-hindi siya makakakuha ng kahit isang benepisyo mula sa Business Alliance. Hindi niya kayang harapin si Thomas ng isang nakamamatay na suntok, ngunit maaari pa rin niyang paglaruan siya ng masama. Iyon ang gustong makamit ni Lord Vadastos. Ipinagpalagay ni Peter na ang kanyang panlilinlang ay magiging epektibo. Pero ang totoo, hindi lamang si Thomas ay hindi lumitaw na nalulumbay dahil dito. Sa halip, maaliwalas ang kanyang mukha na may ngiti. Ganoon ba? Masayang bulalas niya. Are you 10 useless idiots finally going to quit? That's fantastic. HR, Finance, Draft A withdrawal agreement para sa kanila. Lahat kayong walang kwentang tao ay hindi na makakasama sa Business Alliance. Ang kanyang mga salita ay nakatitig sa kanya ng buong madla, natulala. Bakit hindi lamang tumanggi si Thomas na panatilihin ang mga ito, ngunit nais din niyang umalis si Peter at ang iba pa? Teka, anong ibig mong sabihin, Thomas? Tanong ni Peter. Hindi pa rin niya maibabalot ang kanyang ulo sa nangyari. Tumawa si Thomas at nagtanong, ano pa ba ang ibig kong sabihin? Tinusunod ko lang ang mga kahilingan mo dahil sinabi mong gusto mong huminto. Sa totoo lang, wala kang kwenta at gusto lang maging bakod sa buong araw. Gusto ko para palitan ka ng matagal na pero ngayon na ikaw na mismo ang nagsabi, mas mabuti na. Si Peter ay nahuli sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Siya ang dumating upang pilitin si Thomas na magbitiw, ngunit pagkatapos makita kung ano ang nangyari, natanto niya na hindi siya malapit sa pagiging mahalaga. Tumayo ang katabi nila, tinuro si Thomas, sino bang tinatawag mong walang kwenta, ha? Bahagyang napalingon sa kanya si Thomas at malamig na sinabi, sinasabi ko na wala kang silbi, pero hindi lang ikaw, walang kwenta lahat ng 10 miyembro dito. Nagngangalit ang lalaking iyon sa galit, ngunit hindi man lang siya ng ahas na lumaban. Susubukan ba niyang labanan si Thomas? Ano ang pagkakaiba noon sa kamatayan? Kaya, sa huli ay naupo siya, kahit na malungkot. Ha! Gaya ng inilarawan sa kanya ni Thomas, isa siyang walang kwentang basura. Kabanata 2383. Itinuro ni Thomas ang pintuan at mahinahong sinabi sa 10 miyembrong naroroon, makakaalis na kayong lahat. Ipinatong ni Peter ang kanyang mga kamay sa mesa at tumayo. Naisip mo na ba ang kahihinatnan, Thomas? Kung wala tayong 10, hindi mabubuhay ang Business Alliance. Kung aalis tayo, mawawala ang Business Alliance kasama natin. Ang kabuuang kawalan mo ay hindi maarap. Oh, ganun ba? Ganun ba talaga kaimportante ang 10? Tumawa si Thomas at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, bumukas ang pinto ng meeting room at isa-isang pumasok sa kwarto ang mga lalaking nakasot. Ang bawat isa sa kanila ay isang malaking pagbaril sa bilog ng negosyo. Nang pumasok ang mga lalaking iyon sa silid, naramdaman ni Peter na may mali. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. At tama talaga ang hula niya.
Matagal nang nilapitan ako ng mga negosyanteng ito at nagpahayag ng interes sa pagsali sa alyansa upang sama-samang itayo ang negosyo, sabi ni Thomas. Gayunpaman, sayang ang business alliance na may 10 upuan lang, hindi sila makakasama kung hindi ka umalis. Bago ito, nasa dilema ako at hindi ko alam kung paano sila tatanggihan. Pero ngayong nakapagdesisyon na kayong lahat na umalis, tama na, Peter. Talagang tinulungan mo ako ng malaki. Ngayon kumilos ka na at tumigil ka na sa pagtigil. Umalis ka na ngayon para bigyan ng puwang ang iba. Parang masusuka si Peter pagkatapos marinig iyon. Iniisip pa niyang pilitin si Thomas na bumaba sa pwesto, ngunit sa huli, handang habulin siya ni Thomas. Ano ito? May katuturan ba iyon? Pero huli na ang lahat para magsisi siya. Ako. Hindi man lang binigyan ni Thomas ng pagkakataon si Peter na magpahayag ng panghihinayang bago inutusan ang kanyang mga tauhan na kalagkarin si Peter at ang iba pa palabas. Lahat ng 10 miyembro ng alyansa ay napatalsik. Nagpalitan sila ni Pisces ng masayang ngiti habang nakatingin sa isa't isa. Para harapin ang mga ganitong uri ng tao, isa lang ang kailangan nilang gawin maging malupit at sapat na ito. Matapos mapaalis si Peter at ang iba pa sa silid, sinabi ni Thomas sa mga tao, ngayon, maaari tayong lumikha ng isang bagong business alliance at gumawa ng magagandang bagay ng magkasama. Naghiyawan ng mga tao. Sa bahay ng Visterie. Galit na nilapitan ni Peter ang Dragonhead at si Lord Vadestos at nagalit, sinunod ko ang utos mo, ngunit walang pinsalang ginawa kay Thomas habang ako ay natanggal sa trabaho. Ano ang gagawin mo para makabawi sa pagkawala ko? Napakaraming nawala sa kanya at malapit na siyang mawala sa kanyang isip kaya nang ahas siyang itaas ang kanyang boses sa Dragonhead at kay Lord Vadestos. Maliban kay Thomas, walang ibang tao sa buong Celandine City ang makapal ang balat sa harap nilang dalawa. Ipinagpalagay ni Peter na maraming beses silang natalo kay Thomas, kaya hindi niya ito sineseryoso. Iyon ay isang labis na hanggal na hakbang. Umalaklak si Dragonhead at nagtanong, paano mo ako pinaplanong bayaran ang iyong pagkawala? Madali lang iyan. Kailangan mo lang akong bayaran ng $2 bilyong bilang kabayaran sa aking pagkalugi. Ang pagkalugi na dinanas ko pagkatapos umalis sa Business Alliance ay tiyak na mas malaki. Kahit nabayaran mo ako ng $2 bilyong, hindi ito sapat, walang muwang na sagot ni Peter. Tumanggo si Dragonhead at sinabing, hindi iyon marami, hindi gaano. Kumuha siya ng isang tabako at inalok ito kay Peter habang sinabi niya, maupo ka at magpahinga ng may usok. Sasabihin ko sa aking mga tauhan na maglipat ng $2 bilyong sa iyong kumpanya mamaya na hindi bababa sa kahit 1 sentimo. Natuwa si Peter. Maaari siyang ganap na magretiro mula sa negosyo at hindi na kailangang makihalubilo sa mga taong ito pagkatapos niyang matanggap ang $2 bilyong. Okay. Deal na. Tinanggap ni Peter ang tabako at personal itong sinindihan ng Dragonhead para sa kanya. Si Peter ay masayang nagbubuga sa kanyang tabako at iniisip kung paano niya gagastusin ang $2 bilyong. Ngunit pagkatapos ng ilang puffs, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng kanyang lalamunan at napansin niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Banata 2384. May hindi tama. Tiningnan ni Peter ang tabako sa kanyang kamay at natanto niya kung ano ang problema. May sira itong tabako. Nanatiling tahimik ang Dragonhead at tahimik na nanunood habang ang mga mata ni Peter ay pumipikit. Pumagsak siya sa sahig na parang patay na baboy habang natutulog ng mahimbing. Tinipa ni Lord Vadestos si Peter at sinabing, paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang taga-bakod na tulad niya na lumapit sa atin? Well, kapag ang mga tao ay nawala ng masyadong maraming, sila ay may posibilidad na makakita ng pula, sagot ng Dragonhead. Ano ang gagawin mo sa kanya? Paano kung tadterin natin siya at ipakain sa mga piting? Iminungkahi ni Lord Vadestos. Medyo sayang ang pagpapakain sa kanya sa mga piting. Tumingin si Dragonhead kay Peter na nakahiga sa sahig at may masamang ngiti na sinabi niya, may mas magandang plano ako. Sa ilang oras, nagpakilala ang Business Alliance ng bagong hitsura at natapos ang pagbuo ng bagong team. Tuwang-tuwa si Thomas sa resulta. Ang bagong tatag na Business Alliance ay magiging lubhang kapakipakinabang din sa proyekto ng Disneyland. Habang pinag-iisipan ni Thomas ang kanyang susunod na hakbang sa proyekto, isang napaka-espesyal na tawag ang dumating. Isang tawag na hindi inaasahang matanggap ni Thomas. May hawak na telepono sa kanyang mga kamay at seryoso ngunit kinakabahang ekspresyon sa kanyang mukha, lumapit si Pisces kay Thomas.
Commander, tumawag ang Dragonhead at gusto kanyang makausap. Dragonhead. Paanong may magandang sasabihin ang lalaking ito kay Thomas? Tinagot ni Thomas ang telepono ng may labis na pag-usisa. Kamusta? Sa kabilang dulo ng linya, maririnig ang malalim na boses ni Dragonhead. You're pretty impressive, Thomas, with how you consistently dodge incoming danger. You're the first one to crack all of my schemes and throw me off. Namangha ako. Bakit bigla na lang siyang nagbibigay ng papuri? Just speak your mind. There's no need to beat around the bush, sabi ni Thomas. Matapos tumahimik ang kanyang lalamunan, nagpatuloy ang Dragonhead na ihayag ang isang bagay na lubhang nakakabigla kay Thomas. Ang dahilan kung bakit kita tinatawag ay para magdemanda ng kapayapaan. I'd manda para sa kapayapaan. Hindi kailanman sa 1,000,000 taon ay inaasahan ni Thomas na marinig ang mga salitang iyon mula sa Dragonhead. Ang unang reaksyon ni Thomas doon ay kailangang may catch. Hindi mo kailangang pagdudahan ito, patuloy ng Dragonhead. Talagang umaasa ako na maabot natin ang isang kasunduan sa kapayapaan. Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita na hindi ako nagbabalak laban sa iyo. Nalilitong tanong ni Thomas, bakit humingi ng tigil ang isang lalaking tulad mo? Kung tutusin, paliwanag ng Dragonhead, ang lungsod ng Celandine ay isang maliit na bahagi lamang ng kayamanan ng kanyang kamahalan. Ang menor de edad na bahaging ito ay talagang nagdulot ng pinsala sa amin. Kami ay nag-aksaya ng malaking halaga ng pera, lakas tao, at mga mapagkukunan. Kahit na kami ay kayang bawiin ang Celandine City, hindi nito mabayaran ang mga pagkalugi na aming naranasan. Sa halip na patuloy na mag-aksaya ng malaking halaga sa mga laban, bakit hindi natin tapusin ang mga pagkatalo ngayon? Let's have a peace talk with both parties. The pros really outweigh the cons in this, for both you and me. Naniniwala akong pagod ka na rin sa walang katapusang laban na ito pagkatapos ng mahabang panahon. Paano yan, Thomas? Payag ka bang maupo sa akin at makipag-usap ng mahinahon? Sa kabilang dulo ng linya, si Thomas ay nanatiling tahimik ng ilang sandali at ang kanyang mga daliri ay patuloy na nag-drum sa mesa. Maaari ba talaga akong magtiwala sa mga salita ng Dragonhead? Maniwala man ako o hindi, ang pagpupulong na ito ay kailangan pa rin. Tingnan natin kung ang Dragonhead ay tunay na naghahanap ng kapayapaan o sinusubukan akong linlangan. Tumanggo si Thomas at sinabing, fine, I'll talk to you. However, the time and location will be arranged by me. Tumawa si Dragonhead. I'm perfectly fine with that. I'll wait for your notice, Thomas. Kabanata 2385. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, iniisip pa rin ni Thomas ang intensyon ng kabilang partido. Tila ba ay totoo o mali? Sinabi ng Pisces, tiyak na may problema sa Dragonhead. Walang paraan na hihingi siya ng tigil-tigilan. Well, pagkatapos ay sisikat ang araw mula sa kanluran bukas. Sa nakikita ko, tiyak na nag-set up siya ng bitag at may handa na ang tambangan. Tumawa si Thomas, the time and venue are chosen by me. How can he set up a trap? Walang imik si Pisces pero nagpumilit pa rin. Anyway, I think hindi mabuting tao si Dragonhead. Tiyak na wala siyang magandang intensyon. Sa totoo lang, ganoon din ang iniisip ni Thomas. Paano pipiliin ang isang taong tulad ng Dragonhead na magdemanda para sa kapayapaan? Sa ilang sandali, hindi nila maisip ang tunay niyang intensyon. Hindi nila malalaman kung ano ang nasa isip niya hanggang sa magkakilala sila. Nagpa siya si Thomas sa isang mas ligtas na lugar at oras pagkatapos ng maraming deliberasyon at ipinalam sa Pisces ang Dragonhead. Pagkaraan ng 2 araw, sa takdang oras at lugar, umupo si Thomas sa loob ng octagonal pavilion sa parke habang matigang naghihintay sa pagdating ng Dragonhead. Ito ay talagang bihirang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, si Thomas ay karaniwang ang isa na iniimbitahan sa isang appointment, bihira siyang mag-imbite ng iba sa kanyang appointment. Makalipas ang 1 minuto, dumating na ang sasakyan ni Dragonhead. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumakad ang Dragonhead na may tuloy-tuloy na mga hakbang. Ito ang kanyang unang opisyal na pagpupulong kay Thomas. Mr. Mayo, lagi kong naririnig ang tungkol sa iyong maalamat na mga gawa, ngunit kapag nakikita kita ngayon, ikaw ay talagang gwapo at isang pambihirang tao. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Let's just skip the compliments. Umupo silang dalawa ng magkaharap. Si Thomas ang unang nagsalita.
Hindi ko talaga akalain na ang isang lalaking tulad mo ay talagang pipiliin na maghanap ng kapayapaan. Tumawa ang Dragonhead, ang isang matalinong tao ay marunong umangkop sa mga sitwasyon at umatras kapag may mga kahirapan. Iyan ay isang magandang punto. Tumingin si Thomas sa mga mata ni Dragonhead. Bahala ka kung paano ka address. Sinabi ng Dragonhead, ikaw at ako ay mabubuhay ng mapayapa at hindi nakikialam sa isa't isa. Ang lungsod ng Celandine ay magiging sa iyo mula ngayon. Ako ay ganap na umatras, at ang pangkat ni Lord Vladestas ay nasa iyo. Isa na itong napakalaking kompromiso para sa Dragonhead. Ang tanong, papayag kaya si Thomas ng ganoon kaga? Tumawa siya ng mahina at sinabing, you're just giving up Celandine City. Umunat ang noo ng Dragonhead at nagtanong, oh, ano pa ang gusto mo? Sabi ni Thomas, sa pagkakaalam ko, ang Lock ay may puwersang ipinamahagi sa buong bansa at kontrolado nila ang higit sa 10 lungsod. Ang Celandine City ay hindi na kailangan sa iyo. Kung talagang tapat ka sa paghahanap ng kapayapaan, pagkatapos ay mangyaring alisin ang lahat ng puwersa ng Lock sa buong bansa. Maaari kang pumunta at lumikha ng gulo sa ibang mga bansa. Matapos marinig ang mga salitang iyon, galit na galit si Dragonhead na muntik na siyang ma-stroke. Thomas, huwag mong ipilit ang swerte mo. Banata 2386. Natuwa si Thomas, ito ang kondisyon ko. Sabihin mo lang kung sang-ayon ka o hindi ka sumasang-ayon dito. Umiling ang Dragonhead. Nangunot ang mga ugat sa kanyang noo. Anong kalokohang kondisyon ito? You are trying to exterminate us and totally get rid of us. With this attitude, are you here for peace talks? Magandang tanong. Inampis ni Thomas ang mesa. Tama. Wala ako dito para sa usapang pangkapayapaan ngayon. Nagulat si Dragonhead. Bakit mo ako niyaya na makipagkita sa iyo kung wala ka rito para sa usapang pangkapayapaan? Bahagyang tumawa si Thomas, cut that out right now, as if you are also here for peace talks. Just tell me, what are you up to? I don't have much time, so I'm not going to ramble on with you. Sobrang awkward ng sitwasyon for a while. Pagkaraan ng mahabang panahon, ipinalakpak ni Dragonhead ang kanyang mga kamay, at nawala ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha, na palitan ng tuso at taksil ng ngiti. Ikaw talaga, Thomas. Aware ka na may ulterior motives ako. Well, parang wala nang saysay ang pag-arte ng eksenang ito. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay 2 bodyguard ang may dalang isang woven bag mula sa kotse. Pinaghirapan nilang bitbitin ang habi na bag sa gilid ng octagonal pavilion at binuksan ito sa harap ng lahat. Nang tingnang mabuti ni Thomas, napagtanto niyang may bangkay sa loob. At ang bangkay na ito ay hindi ibang tao. Ito ay isang taong kilala rin ni Thomas, si Peter Stefano, na naboot out sa alyansa ng negosyo. Nagtaka si Thomas, ano ang ibig mong sabihin dito, Dragonhead? Wala. Nagkibit balikat ang Dragonhead, I just wanted to ask you about it. Bakit mo pinatay si Peter sa hindi malamang dahilan? Seryosong pahayag iyon. Tumayo si Thomas, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakangiting sabi ng Dragonhead at sinabing, maraming saksi ang makapagpapatunay na ikaw, Mr. Mayo, ang pumatay kay Peter gamit ang iyong espesyal na pilak na karayom. Oo, may ilang bakas ng pambubugbog sa katawan ng namatay, at isang autopsy at mapapatunayan na natalo mo si Peter. Isa itong inkriminasyon na itinakda nila laban kay Thomas. Naglalaro muli ng parehong trick. Nagalit si Thomas, ngunit nakita niyang nakakatawa ito. Ginamit mo ang trick na ito dati para pigilan ang construction team at i-frame sila sa namatay na tao. You're up to your old trick again. Hindi ka ba naiinip dito? Tumawa si Dragonhead, hanggat nakikitungo ako sa iyo, hindi ko iniisip na gumamit ng parehong pamamaraan ng maraming beses. At, kung mas matalino ang isang tao, mas malamang na malinlang siya ng 2 beses. Lagi mong iniisip na gagamit ako ng sopistikadong paraan at mga taktika para harapin ka. Nagagawa ako ng mga komplikadong plano para saktan ka, gayunpaman, ang paraan na ginagamit ko ay talagang napakasimple. Itinuro niya ang bangkay ni Peter at sinabing, ang bangkay na ito ay ibibigay sa pulisya. Masasabi ko sa iyo ng maaga na ayon sa resulta ng autopsy, malaki ang hinala mo sa paggawa ng krimen. Compounded with the confessions of those witnesses. Thomas, kahit hindi ka masentensyahan ng kamatayan, hindi ka rin makakalabas ng kulungan ng ilang panahon.
Kahit na sa wakas ay makalabas ka sa kulungan, ang Celandine City ay nasa ilalim ko ng kontrol. Tumawa ng mahina si Thomas. Kaya't ang dahilan kung bakit siya pinaalis ngayon ni Dragonhead ay dahil gusto lang niyang iset up siya kasama ng bangkay. Aniya, hindi tugma ang oras ng pagkamatay ni Peter, tama. Sigurado ka bang wala akong alibay sa panahong iyon kapag namatay si Peter? Matapos marinig iyon, mas tumawa si Dragonhead. Paliwanag niya, alam mo ba kung bakit kita pinalabas? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, kalahating oras pa lang namatay si Peter. And you have been sitting inside this octagonal pavilion all this time. Nasaan ang alibay? Hindi mangyayari ang mga salita ng Pisces at tanggapin ng lahat. Kukumbinsihin ko ang pulis na ikaw, Thomas, ang pumatay kay Peter sa pavilion na ito. Pribado kang pinalabas ni Peter, nakikiusap sa iyo na hayaan siyang ibalik ang alyansa sa negosyo. Gayunpaman, lumampas ka sa paghingi ng malaking halaga ng mga benepisyo mula sa kanya. Sa huli, nag-away kayong dalawa. Si Peter ang unang nagsimula ng pag-atake at pinatay mo siya ng mga pilak na karayom sa sobrang galit. Thomas, this time, kahit anong paliwanag mo, hindi ka makakatakas. Kabanata 2387. Natagpuan ni Thomas na nakakatawa at nakakainis ang diskarte ni Dragonhead sa pakikitungo sa kanya sa kung paano ito talagang prangka. Gayunpaman, si Thomas ay tila talagang may problema. Alam niya na ang bangkay ni Peter ay pinakialaman at ang ebidensya na natagpuan kasama ang naunang nakaayos na saksi ay ituturo sa kanya. Sa Pisces lamang ang nakatayo sa kanyang tabi, hindi makikilala ng hudikatura ang kanyang mga salita. Kaya naman, tiyak na makukulong si Thomas, ngunit malamang na hindi mahaharap sa parusang kamatayan. Kung ang mga awtoridad ay maglalaan ng kanilang oras at mag-iimbestiga sa bagay na ito ng lubusan, ang katotohanan ay mabubunyag sa kalaunan. Ngunit ang problema ay, gaano katagal ito? Sa oras na nabunyag ang katotohanan at pinalaya si Thomas, ang buong lungsod ng Celandine ay nasa ilalim ng kontrol ng Dragonhead. Kung gayon ang lahat ay magiging huli na. Pangit ang diskarte ng Dragonhead. Nag-thumbs up si Thomas, I'm impressed, I'm really impressed. Kung hindi, Dragonhead, paano ka magiging utak sa likod ng Emperor of Luck, pati na rin ang pinakamatalinong tao? Ito ay talagang isang napakatalino na diskarte. Tumayo si Dragonhead. Let's just skip those words of praise. Thomas, magkikita tayo sa loob ng police station. Teka. Biglang tinawag ni Thomas ang Dragonhead, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa nang hindi nagmamadali, humigop, at mahinang nagsabi, may gustong makipagkita sa iyo. Sino yan? Malalaman mo kapag nakita mo siya. Habang sinasabi iyon, sumulyap si Thomas sa Pisces. Pagkatapos ay binuksan ni Pisces ang isang laptop at inilagay ito sa stone table ng octagonal pavilion. Nakaon ang webcam. Lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa screen ng computer at siya ay isang taong pamilyar sa lahat ng Dragonhead. Siya si Thomas. Nagulat si Dragonhead. Ano ang nangyayari dito? Bakit lumitaw si Thomas sa screen nang ang koneksyon ay ginawa sa lugar? Hindi ba si Thomas lang ang nakaupo sa tapat niya? Magulo ang isip niya. Si Thomas, na nasa screen, ay nagsabi, Dragonhead, ang iyong diskarte ay talagang malupit gaya ng dati, ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay nagkamali. Ang una kong naisip noong natanggap ko ang iyong kahilingan para sa usapang pangkapayapaan ay itatago mo ako muli. Ngunit hindi ko maisip kung paano mo ako gagawin. Kapag nagkita tayo, malalaman ko kung ano talaga ang balak mo. Pero kung nakilala na kita at nalaman ko kung anong paraan ang ginagamit mo, matagumpay pa ba akong makakatakas? Natatakot ako na sa kakayahan mo, mahihirapan akong makatakas. Kaya, pagkatapos pag-isipan ito, kinailangan ko lang naiwan ang mga bagay sa aking mga tauhan at gamitin ang parehong paraan na ginamit ko noong nakaraan upang harapin muli ang bamboo pole. At nagkataon lang, Dragonhead, na ginamit mo ang parehong paraan para idawit ang iba sa huling pagkakataon. Pareho tayo ng iniisip. Ano? Tumangala ang Dragonhead sa taong nakaupo sa tapat niya na may tulalang ekspresyon. Hindi siya si Thomas. Sa katunayan, ang taong iyon ay hindi si Thomas. Inihayag ng lalaki ang kanyang maskara sa balat ng tao na inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay Aquarius. Ito ang kanyang pangalawang beses na nag-disguise bilang si Thomas. Niloko niya ang bamboo pole sa huling pagkakataon at niloko niya ang Dragonhead sa pagkakataong ito.
Hindi napigilan ni Aquarius na matawa at sinabing, Dragonhead, sa tingin mo ikaw lang ang 2 beses na gumagawa ng parehong bagay. Gagawin din natin ang parehong bagay. 2 beses mong ginamit ang patay na magkasunod para magtanim ng ebidensya, at sa tingin mo hindi kami magpapatuloy sa sunod-sunod na pagiging peke at akitin ka sa laro. Patuloy ng Pisces, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Sa nakalipas na 2 araw, ang Commander-in-Chief ay nananatili sa loob ng istasyon ng pulisya at hindi kailanman umalis sa lugar. Ang Aquarius ay palaging ang gumagawa ng mga bagay sa labas. Kaya, Dragonhead, ang iyong perpektong plano ay nabigo. Si Peter kalahating oras na ang nakalipas, natalo ka na. Matapos marinig ang sinabi ng Aquarius at Pisces, natisod ang Dragonhead at hindi tumayo ng matatag, halos mahulog sa hagdanan. Galit na galit siya. Akala niya ay 2 beses niyang ipapahulog si Thomas sa parehong bitag, ngunit sino ang nakakaalam na siya ang magiging isa sa 2 beses na mahuhulog sa parehong bitag. Ito ay katawa-tawa. Sa halip na bitag si Thomas, nahuli niya ang kanyang sarili. Thomas! Bastos! Galit na sigaw ng Dragonhead at humakbang pasulong para basagin ang computer. Pero malamig na sinabi ng Pisces, imbes na dito mo ilabas ang galit mo, bakit hindi mo pag-isipan kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon? Dragonhead, ang sinabi mo lang ay naitala at ipinasa sa pulis. Ginamit mo ang bangkay para magtanim ka ng ebidensya at i-frame ang Commander-in-Chief. Natatakot akong makulong ka ng maraming taon, tama ba? Habang nagsasalita siya, nakarinig sila ng sirena. Sinabi ng Pisces, makinig, dumating na ang sasakyan ng pulis. Kinagat ng Dragonhead ang kanyang mga ngipin at sinabi, kayong lahat, grupo ng mga bastos, tandaan mo ito. Kung hindi pa tapos ang usapin ngayon, babalik ako para ayusin ito sa inyong lahat. Wala na siyang pakialam sa bangkay ni Peter. Tumalikod na lang siya at umalis. Nagkatinginan ng Pisces at Aquarius at sabay na tumango. Pareho nilang hinaranggan ang ruta ng pag-alis ng Dragonhead na may isa sa kaliwang bahagi at isa pa sa kanan. Gusto mong lumayo na lang ng ganito. Ganun lang ba kadali? Dragonhead, imposibleng makatakas ka ngayon. Bagaman ang Aquarius at Pisces ay hindi pangunahing responsable para sa labanan sa 12 Golden Zodiac. Ang isa sa kanila ay responsable para sa diskarte at ang isa ay responsable para sa suporta sa logistic. Pareho silang mas diplomatic na mga uri. Gayunpaman, sila ay bahagi pa rin ng 12 Golden Zodiac. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, mas malaki ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Walang paraan para makatakas ang mga regular na tao kapag nagtutulungan sila. Ang tanong, ordinaryong tao ba ang Dragonhead? Hindi. Nang tumingin sa kanilang dalawa, ngumisi ang Dragonhead, kayong dalawa lang ang paunan, gusto mong harangin ang daraanan ko. Nakarinig ka na ba ng salawi-kain? Ang sobrang pagpapahaba ng sarili at ang labis na pagtansya sa kakayahan ay haantong sa kabiguan. Kabanata 2388. Maliban kay Thomas, walang ibang nangahas na magsalita sa dalawa sa mga Golden Zodiac ng mayabang. Nakilala ng Pisces ang Dragonhead. Stop acting like you're hot na bastos. Take this. Sa pamamagitan ng sentido komun, dapat harangan o iwasan ng Dragonhead ang suntok ng Pisces. Pero kahit anong gawin niya, handa na si Aquarius na may follow-up. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawa sa mga Golden Zodiac ay hindi dapat baliwalain. Ngunit hindi nila inasahan na kakaiba ang kinikilos ng Dragonhead kaysa sa inaasahan nila. Tumayo ang Dragonhead nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada, parang estatwa. Pinayagan niya ang Pisces na suntukin siya sa mukha. Napatulala si Pisces. Ito ba ang lawak ng lakas ng Dragonhead? Posible bang ang Dragonhead ay puro utak, walang bronze? Hindi maaaring iyon. Pareho ang lakas ng Dragon Claw at Dragon Scale sa Golden Zodiacs. Paano naging posible na napakahina ng Dragonhead, ang amo? Habang ang Pisces ay ginulo, naramdaman ni Aquarius na may mali at sumigaw, bumalik ka. Sa 2 salita lamang, alam ng Pisces kung ano ang dapat niyang gawin. Nang hindi nag-iisip, tumalikod siya kaagad at umatras palayo sa Dragonhead. Pagkalapag sa kanyang mga paa, napansin niya na ang Dragonhead ay nakatayo doon na walang pinsala at nakatitig sa kanya. Siya ay nagbibigay ng isang nakamamatay na tingin, at ito ay nagpakita sa kanya na parang nakakatakot gaya ng Grim Reaper. Kahit na ang Pisces ay hindi masyadong isang mandirigma, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi dapat maliitin.
Paanong hindi masasaktan ang kanyang kalaban kung sinuntok niya ito ng buong lakas? Paano ito naging posible? Sinabi ni Aquarius, mag-ingat. Maaaring may malakas na kakayahan sa pagtatanggol ang Dragon Head. Iyon lang. Habang sila ay nasa digmaan sa silangang baybayin, nakilala nila ang lahat ng uri ng mga kaaway. Ang ilan sa kanila ay katamtaman sa mga tuntunin ng lakas, ngunit mayroon silang napakataas na depensa. Marahil si Dragonhead ang huli. Hayaan mo akong subukan muli. Muli, sumugod si Pisces at sinuntok ang dibdib ng Dragonhead. Kung may iba pang ordinaryong tao ang tumama sa suntok na iyon, sa isubog ang kanilang puso mula sa presyon ng mag-isa. Ngunit ang Dragonhead ay hindi nasaktan. Hindi lang iyon. Inihanda ang Dragonhead sa pagkakataong ito. Nang lumapit si Pisces sa kanya, hinampis niya ang likod ni Pisces gamit ang kanyang kamay. Mga tunog ng mga sirang buto ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Dumura si Pisces ng isang subo ng dugo habang nakahiga siya sa lupa. Hindi na siya makagalaw. Talo sa isang galaw. Napakalakas niya. Pagkatapos noon, gustong tapakan ng Dragonhead ang ulo ng Pisces. Si Aquarius, na nakakita na malapit ng masira ang mga bagay, ay mabilis na kinuha ang Pisces at umatras upang harapin ang Dragonhead mula sa malayo. Ngunit tila hindi nakayanan ni Aquarius ang pressure na kanyang kinakaharap. Pawis na pawis siya. Parang unti-unti siyang nilulunod. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nahaharap sa napakalaking pressure bukod kay Thomas. Napakalakas talaga ng Dragonhead. Naniniwala na ngayon si Aquarius sa sinabi ng Dragonhead noon. Tinabi niya na ang Pisces at Aquarius ay labis na tinatansya ang kanilang sariling lakas. Kahit na ang dalawa sa mga lakas ng Golden Zodiac ay hindi karapat-dapat na banggitin sa harap ng Dragonhead. Sa oras na ito na ang sirena ng pulisya ay lumakas at hindi gaanong nalalayo kaysa dati. Tila pinalibutan ng mga pulis ang park. Tumingin si Dragonhead kay Aquarius at sinabing, "Salamat sa pulis sa pagligtas sa buhay mo." With that, sumakay siya sa kotse at nagmamadaling umalis ng park. Nakahinga ng maluwag si Aquarius. Bilang Golden Zodiac ni Thomas, na kanyang pinakamalakas na puwersang panlaban, isang malaking dagok sa kanilang pagmamalaki ang pagkatalo sa Dragonhead ng ganoon kadali. Nabigo ang kanyang plano, at nahulog pa siya sa sarili niyang bitag. Ang dignidad ng Dragonhead ay lubusang nadurog. Kabanata 2389. Habang papalabas siya, nag-isip si Dragonhead ng mga paraan para harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Medyo mahirap para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pananatili sa Celandine City. Para sa kanyang sariling kapakanan, wala siyang nagawa kundi ang pansamantalang lisanin ang lungsod ng Celandine para lamang bumalik sa ibang pagkakataon ng huminahon ang apoy. Kasabay nito, kinokontrol niya si Lord Vadestas gamit siya bilang kanyang pupay upang harapin si Thomas. Habang malalim pa rin ang iniisip niya, nakarating sila sa isang cross junction. May bus na nakaharang sa daan sa junction. Kasabay nito, isang lalaki ang nakasandal sa bus habang tahimik na naninigarilyo. Ang usok ng kanyang sigarilyo ay unti-unting kumawala sa hangin. Huminto ang sasakyan at sinabi ng driver, "Sir, may tao sa harap natin." Sumilip si Dragonhead sa bintana at nalaman na ang humaharang sa kanyang dinadaanan ay ang taong naging masakit sa kanya. Thomas. Naikuyom ng Dragonhead ang kanyang kamao ng mahigpit. Nais niyang patayin kaagad si Thomas, na tapusin ang lahat ng minsan at para sa lahat. Ngunit nasa likod mismo ng kanyang buntot ang mga pulis at kasalukuyang nakaharang si Thomas sa kanyang daranan. Kahit na nagawa niyang patayin si Thomas, malamang na napapalibutan siya. Paano siya pipiliin? Si Thomas, sa sandaling iyon, ay kinuha ang isang loudspeaker mula sa lupa at nagsalita sa direksyon kung saan nasa sakyan ng Dragonhead. "Huwag kang mag-alala. Walang makakapidyo sa iyo o magbibigay sa iyo ng anumang problema." Sa madaling salita, si Thomas ang nagbigay daan para sa pag-urong ng Dragonhead. Hanggat nagawang patayin ng Dragonhead si Thomas, magagawa niyang umatras ng walang anumang problema. Umiti ang Dragonhead. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Thomas. Gusto ni Thomas ang huling laban sa kanya. Ang mananalo ay mabubuhay, ngunit ang matatalo ay mamamatay. Medyo matagal na silang nag-aaway sa isa't isa. Pareho na silang patay na pagod sa kalokohan ng isa't isa. Oras na para harapin ang huling suntok. Huminga ng malalim si Dragonhead, itinulak ang pinto ng kotse, lumabas ng kotse, at humarap kay Thomas. Sa malawak na kalsadang iyon, walang ibang tao maliban sa kanila.
Nakatayo sila ng magkaharap at nakalok ang kanilang mga mata. Sinabi ng Dragonhead, akala mo malakas ka at hindi natatalo sa ilalim ng langit, tama ba, Thomas? Hinahamon mo ako ng isa-isa at nagba-trash talk pa. Akala mo wala akong pagkakataong manalo laban sa iyo at makikibaka laban sa iyo, tama ka. Karamihan sa kanila ay pipiliin na maging mahinhin sa kanilang pagtugon sa trash talking. Ngunit isang salita lang ang sinagot ni Thomas. Oo. Desidido si Thomas na manalo sa Dragonhead at buong tiwala sa kanyang laban sa Dragonhead. Sa madaling salita, walang pagpipilian si Thomas kundi talunin ang Dragonhead. Hindi siya maaaring mawala at walang pagpipilian kundi bantayan ang landas na ito sa kanyang buhay. Hindi niya kayang hayaang gumala ang gulo. Umiling ang Dragonhead habang nakangiti ng mapait. Mukhang minamaliit ako, ha? Nako, kung hindi ako gumanap sa inaasahan ngayon, baka hindi na ako ma-acknowledge ng iba sa buhay ko. Thomas, ipapakita ko sa iyo na ako, ang Dragonhead, ay hindi lamang matalino, ngunit malakas din. Sa tingin mo malakas ka, ha? Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng palaging may mas malakas kaysa sa iyo sa mundong ito, isang taong hindi magagapi. Inubad ng Dragonhead ang kanyang quote. Ang pagharap kay Thomas ay hindi katulad ng pagharap sa Pisces at Aquarius. Kailangan niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas. Buong alerto si Thomas. Ang Dragon Claw at Dragon Scale ay hindi nangangahulugang mahina. At dahil mas malakas ang Dragonhead sa kanilang dalawa, hindi siya dapat maliitin. Kahit trash talk siya, ngunit kailangan niyang mag-ingat kung lalabanan niya ito. Inubad ni Thomas ang kanyang coat at itinapon din ang kanyang sigarilyo. Naka-full alert siya. Kabanata 2370. Lumaban ka. Ginawa ni Thomas ang preemptive strike. Tumugod siya sa isang iglap, sinuntok ang noo ng Dragonhead. Nakapagtataka, hindi ito naiwasan ng Dragonhead ngunit nakatayo doon na nakaugat sa lupa. Nilabanan niya ang suntok ni Thomas, ibinalik iyon sa kanyang dibdib. Ano iyon? Isang uri ng suicidal move. Gayunpaman, si Thomas ay isang bihasang manlalaban mismo. Ang isang hakbang kung saan pareho silang nagdulot ng pinsala sa isa't isa ay medyo karaniwan. Naiwas niya ang suntok sa isang iglap at naka-counter, naglanding ng suntok sa likod ng kanyang ulo. Ang suntok na iyon lamang ang makakaalis sa sinumang ordinaryong tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng malakas na depensa ang Dragonhead. Ang kamao ni Thomas ay isang kilati lamang na walang anumang pinsala. Diyos ng digmaan. Hey, yan lang ang halaga mo. Inaplos ng Dragonhead ang likod ng kanyang ulo ng mapang asar. Tumatinding pakikipaglaban ni Thomas, nahawakan niya ang lakas ng kanyang kalaban sa isang galaw na iyon. Alam niyang hindi nagpapakamatay ang Dragonhead ngayon. Iyon ay dahil ang Dragonhead ay may mataas na depensa. Kaya naman, mainam para sa kanya na huwag pansinin ang pagtatanggol at tumuon na lamang sa pag-atake. Kung susuntukin siya, sasalungat na lang siya ng sipa. Ang kanilang lakas sa pag-atake ay hindi gaanong naiba. Ngunit magkakaroon ng kalamangan ng Dragonhead sa paglipas ng panahon na magiging maliwanag dahil sa kanyang mas mataas na depensa. Sa pagtatapos ng araw, lalabas ang Dragonhead ng hindi nasaktan, ngunit natalo ang kanyang kaaway. Iyon ang diskarte ng Dragonhead. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at mapanuksong sinabi, akala ko ba makapangyarihan ka, Thomas? Hindi ba ikaw ang maalamat na Sir God of War sa West Coast? Halika at bugbugin mo ako. Natatakot ka bang saktan ako? Ang provokasyon na iyon ay nagtulak kay Thomas na gawin muna ang kanyang hakbang. Ang Dragonhead ay hindi kapantay ni Thomas sa mga tuntunin ng bilis at liksi. Kaya naman, kailangang hikayatin ng Dragonhead si Thomas na salakayin siya upang sila ay magkasakitan at dahan-dahang sirain si Thomas sa proseso. Maraming mahuhusay na individual ang humamon sa Dragonhead, ngunit sa pagtatapos ng araw, lahat sila ay natalo sa parehong taktika. Ito ay isang walang kahihiyang pamamaraan, ngunit wala silang kakayahang gumawa ng anuman tungkol dito. Sa harap ng gayong kalaban, ang mga kumbensyonal na pamamaraan ay hindi nakapakipakinabang. Huminga ng malalim si Thomas at pumikit. Tumawa ang Dragonhead habang sinabi, ano ito? Sumusuko ka na ba sa pag-atake sa akin? Inaamin mo ba ang pagkatalo mo? Kung ganoon, pasensya na. Kakaalis ko lang. Bago pa siya makalayo, bumukas ang mga talukap ni Thomas nang lumabas ang nangingibabaw na aura sa lahat ng direksyon. Inilagay ng Dragonhead ang kanyang bantay ng buong alerto.
Itinuon ni Thomas ang enerhiya mula sa kanyang buong katawan sa kanyang kanang kamao. Sa isang kisap mata, sumugod siya, puminto sa harap mismo ng Dragon Head. Napakabilis noon. Napakabilis niya kaya hindi nakapag-react ang Dragon Head. Dama po ang kamao ni Thomas sa kanyang dibdib bago pa niya ito magawa. Sa lakas na bumabalot sa kamao ni Thomas, kasing tigas ito ng martilyo. Ang suntok na iyon ay tumama na parang isang truck at naging dahilan upang lumipad ng paatras ang Dragon Head na tumama sa boss sa likuran niya at ang impact ay nagdulot ng malaking dent sa boss. Unti-unting bumagsak ang Dragon Head sa sahig. Ang suntok na iyon ay higit na lumampas sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng Dragon Head sa parehong bilis at lakas. Gaano man kataas ang kanyang depensa, may hangganan ito. Hindi niya kakayanin ang pag-atake kung ito ay lampas sa kanyang defensive limit. Nawala ang Dragon Head ng isang suntok at hindi siya nakaupo sa sahig, mukhang patay na siya. Tapos na ba ang laban? Nanatili ang tingin ni Thomas sa kanyang kalaban. Iyon ay dahil humihinga pa ang Dragon Head kahit gaano ito kaina. Hindi patay ang Dragon Head.